Mga master, ngayon pong aprobado na ng Senado at ng mga kongresista ito pong kani-kanilang bills para taasan ang cash allowance ng mga guro. No, ito pong tinatanggap na cash allowance annually ng mga public school teachers para po gamitin sa kanila pong mga pangangailangan sa pagtuturo, ay atin pong titingnan itong kani-kanilang bersyon na aprobado po nila. Meron kasing mga pagkakaiba sa bersyon ng mga senador at ng mga kongresista. Isa lamang po sa mga bersyon na ito ang dapat po masunod, na siya po magiging final nila na siya pong bersyon, and it will be subject for the signature of the President. Ang House Bill number 9682, ito po yung bersyon ng mga kongresista na siya pong bago lamang na approve nila on the third and final reading. At ang Senate Bill 1964 naman, ang Senate Bill ng mga senador na nauna po nilang na-approve bago pa man ang simula ng kasalukuyang school year. Ito po yung major na pagkakaiba nila. Ang House Bill number 9682, sa susunod na school year magsisimula ang 7,500 na cash allowance. Samantala sa bersyon naman ng mga senador, ngayong school year ay dapat 7,500 na. Maiintindihan po natin yan kasi na-approve nila ang kanilang bersyon bago pa man nagsimula ang kasalukuyang school year. Tapos para naman sa susunod na school year, ayon sa mga kongresista, school year 2025 to 2026, then that's the time na 10,000 na. Pero dito sa mga senador, school year 2024 to 2025 magsisimula yung 10,000 pesos na cash allowance. So malaking factor dito mga master yung date ng kanila pong approval. Kasi itong sa mga kongresista, ngayong December lamang ito na-approve. Kaya siguro sa isip nila tapos na yung cash allowance for 2023 to 2024, kaya pang susunod na school year na yung kanilang inaprubahan. Samantala sa mga senador naman, dahil yung approval ay bago pa nagsimula ang kasalukuyang school year, kaya kanila pong approval ay dapat ngayong school year 7,500 na. Isa lamang sa mga bersyon na ito ang dapat pong masunod. Kaya atin pong titingnan kung ano po yung mangyayari sa final version nila, no? Kung sa susunod pa ba na school year yung 7,500, or ngayong school year dapat yung 7,500 at magdadagdag na lamang ng 2,500. Yun po ay ating abangan kung ito po ay magiging batas na. Tapos pangalawa po na major na pagkakaiba ng dalawa pong mga approved na mga bills ay ito pong tungkol sa taxation. Dito po sa approval ng mga kongresista, House Bill 9682, nakasaad po talaga doon na hindi subject to income tax ito pong cash allowance. So ibig sabihin po niyan, hindi siya magiging bahagi doon sa 90,000 na limit, no? So kumbaga magiging katulad na lamang siya doon sa mga de minimis benefits. Kapag nagkukwenta ng total benefits mo sa isang taon, ay hindi po siya included doon sa magiging part na 90,000 limit. So kung ikaw ay medyo mataas na yung sahod mo ay at lagpas na sa 90,000, no? So yung cash allowance can be subjected to tax, no? And it will be deducted from your monthly salary. Dito sa bersyon ng mga kongresista, hindi na siya magiging part of your taxable benefits kasi naka-emphasize talaga doon sa kanilang approved bill na hindi subject to income tax itong cash allowance. Pero dito po sa aprobado, Senate Bill number 1964, aprobado ng mga senador, nakasaad po doon na ito ay hindi subject to tax provided na yung total benefits sa loob ng isang taon ay hindi mag-exceed doon sa limit. Yung limit na sinasabi po is 90,000. So kung hindi mag-exceed sa 90,000 yung benefits sa isang taon, then the cash allowance will be tax-free, which is ganda naman po talaga. Pero kapag lumagpas ka sa 90,000 limit sa loob ng isang taon na benepisyo, itong cash allowance ay
can be subjected to income tax. No? So, ganoon na po yung version ng mga senador. Kaya major talaga itong pagkakaiba nila, and ating aabangan sa mga ganap po na bicameral meeting tungkol po sa bills na ito kung alin sa dalawang bersyon yung masusunod. Alam po natin na taging na para pong pabor sa atin dito, pabor sa mga guro, ito pong bersyon ng mga kongresista na talagang sinasabi doon sa bill na hindi ito subject to income tax. Kapag ganun po yung masusunod, then meron pong legal basis para hindi isali sa tax computation ang cash allowance kasi may batas na nagsasabi. Kasi ngayon ng mga master, kapag hindi po sinabi sa batas na itong benepisyong ito ay tax free, then part po rin po siya doon sa magiging computation for your income tax. No, kinakailangan po na expressly na sinabi na ito ay hindi po subject to income tax. So, ganyan po yung mangyayari dyan mga master, dalawang aprobadong bills mula sa mga senador at mga kongresista, dalawang bersyon, pero isa lamang po yung mananaig. Iisang bersyon lamang po yung magiging final and to be submitted to the Malacanang for the signature of the President. Hindi pwede na magkaiba, no? Hindi pwede dalawang bersyon. So, aabangan po natin kung ano yung magiging final version nito at aabangan po natin kung ito ba ay magiging batas, hindi ba ito ibibeto ni Pangulong Marcos. No, kapag hindi po yan na veto, ay panigurado po na magiging batas na yan and it will be implemented soon. Kung depende po kung ano yung laman ng final na version, ay masisigurado po natin na darating yung araw na magiging 7,500 at magiging 10,000 pesos every year na ng cash allowance na tatanggapin ng mga public school teachers. Kapag maging batas na po ito, mayroon na pong kapangyarihan ang DepEd na mag-request ng pundo para sa ganito kalaking halaga na cash allowance. No, kasi may basis na si DepEd. Hindi na siya parang nagdi-decide, no, na taasan yung allowance for the teachers kasi it's not the job of DepEd. No, it's the job of the legislators of our, ito po gumagawa ng mga batas. Ngayon, kung maging batas na, so hindi na magwo-worry si DepEd na baka tatanggalin yung budget for that purpose kasi nga may legal basis. Mayroong batas na nagsasabi na dapat ganito ang cash allowance ng mga guro. So, tayo po ay maybe early next year, no, malalaman natin ang kasagutan po dyan and atin pa rin pong ihahatid sa inyo ano man po ang magiging final version at kailan po magiging effective itong bagong cash allowance para sa mga public school teachers.